Tunayan din na isa rin po ito sa mga maisog na Pilipino. Brother Franco, sabay natin isigaw ang pangalan ni Kaado Paglinawan! Nabaril pa dyan ng Metrocom sa harap ng ating lumang kongreso sa Burgos Caan City Hall. Noong batuhin nila ng kabaong si Marcos Sr., biglang nagpupukan at sa sawing palad. Ako ay tinamaan ng isang bala at tinaplisan pa ng isa. Kaya dahan-dahan akong naglakad mag-isa sa Philippine General Hospital. Takbuhan na lahat sa akin. Yun po ang unang araw ng first quarter storm. Lagi yung likod ay isang maraming nagbuwis ang buhay ng mga estudyante, kabataan, manggagawa at iba pa. After 2 days, kumuha ang organisasyon ko ng rally permit sa Mindiola at doon naganap ang Battle of Mindiola. Hindi ko kayo sisisihin kung hindi nyo ako kakilala. Bakit? Sapagkat karamihan sa inyo ay 1/3 lamang ng aking edad. Lalo na itong mga kabataan nasa harap ko ngayon. Sana naman ay tumagalang inyong buhay para 25 anyos ay pinaglaban pa rin ninyo. Miski mahina na ang inyong tuhod at makapal na ang inyong salabin, ay paglalaban ninyo ang kalayaan, ang katarungan, ang kapayapaan! Binutol nila ang mga magsasaka. Wala tayong ginawa dahil hindi tayo magsasaka. Kinalimutan nila mga pangingista at ang inasikaso nila ay ang pag-provoke sa China sa isang gera na wala namang may gusto. Wala tayong ginawa dahil hindi naman tayo mangingista. Doon sa ibang nakikinig na wala rito sa Liwasang Bonifacio at sa Davao City, nilusog nila ang KOJC. Wala ka pa kayong ginagawa dahil hindi kayo KOJC. Si Eduardo Manalo, sinong sasaklolo dahil hindi sila si Eduardo Manalo. Pagniwala nila ang karapatan ni Eddie Villanueva, sinong tutulong sa kanya dahil hindi sila Jesus is Lord. Makakasigurado ba kayo? Lalo na kayong mga Muslim na hindi kayo ang susunod, pero baka walang gawin ng iba dahil hindi sila Muslim. Kayong mga Katoliko na katulad ko, ano ang
Cross ang inyong mga kapwa Kristiyano sa Davao City, wala pa rin kayong ginagawa! Ako'y nangangamba dahil baka ngayong gabi ay sunduin na nila ako at wala kayo dahil nag-iisa lamang ako. Yan ang feeling ngayon ng bawat Pilipino na sa sarili nilang gobyerno na niluklok nila ay wala silang visyon ng kanyang ama, Marcos Sr. Balag sa agro-industrial economy, continuation ng nationalization ng power industry dahil sobrang taas ng Meralco. Pagtatayo ng pabrika para magkatrabaho ang lahat ng Pilipino at hindi na malimos abroad. Ano ang nangyayari sa bansa natin ngayon? Kung ang bisyon ng sarili niyang ama ay binudol niya, nagtataka pa ba tayo kung bakit binubudol niya ang mga Duterte? Hindi na. Dahil wala naman talaga siyang simpatya. Wala siyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Wala siyang paglingon sa kanyang pinanggalingan. At ang hindi lumilingon sa kanyang pinanggalingan, maaaring bukas wala na siya. Kaya Marcos, alis dyan! Marcos dyan! Marcos dyan! Alis dyan! Alis dyan! Marcos, alis dyan! Marcos, alis dyan! Bawat Pilipino Ay, wala na. may isang pinangangalagaan pananampalataya. At ito ay sa pagbigkas ng ating pambansang bayani, Jose Rizal, na hindi tumitingin sa kanyang pinanggalingan. Hindi! Makakarating sa kanyang paroronan. Alam po ninyo, ang taong ito ay mahalaga dahil 2 plus 2 plus 4 equals 8. Sa Hebrew numerology, yan po ang taon ng ating Panginoong Jesus at ang kanyang Good Friday. Ito po ang pinagdaranasan natin lahat ngayon. Kaya tayo'y manilin. Humingi tayo ng tawad sa Panginoong Diyos. Lumuhod tayo sa harap ng ating mga kasalanan at maghugas tayo sa grasya ng Panginoon. Subalit mga kabansa, ang taong darating, pero hindi ko naman sinasabing maghintay pa tayo ng ganung katagal, ay 2025. 2 plus 2 equals 5 sa Hebrew numerology. Yan ang taon ng ating Diyos Ama. Yan ang taon ng hustisyang nagagaling sa langit para kinagalago ng
panalangin, huwag na sana, Ama, huwag mo nang patakalin ang aming paghihirap. Dahil maraming nagugutom ngayon ating mga kapatid, kamag-anak, na mamamayang Pilipino, hindi lahat ay may pasahe papunta sa Liwasang Bonifacio. Kaya, miski na nung mangyari, ipangako natin sa isa't isa, sa nasa kaliwa mo at nasa kanan mo, na ikaw, kaibigan, ipagtatanggol kita. Hindi lamang ngayon, hindi lamang bukas, kundi sa mga darating pang araw, pagka ikaw ay pinutol ng isang banal. No, si Balasi, sino ang banal? No, si Balasi, sino ang banal? No, si Balasi, sino ang banal? Mga magulang, mga kapatid, mga kababayan, mga sasalay sa inyong mga kamay ang hinaharap ng bansang Pilipinas. Klarong-klaro na ang ating Pangulo ay out of control. Wala na siyang sa tamang huwisyo. Mali na ang kanyang hulog. Bakit? Sapagkat siya ay nagpapakatuta sa isang banyagang pwersa na ayaw nang pumasok ang progreso dito sa ating bayan. Alam nyo ba na mula noong February 2, 2023, wala nang pumapasok na investments. Pati ang koleksyon sa buwis, wala na. Ang gobyernong ito ay wala ng pambayad sa mga sweldo ng mga kawani sa gobyerno, kaya ninanakaw na nila ang pribadong yaman ng PhilHealth.